Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live na patuloy na nakasubaybay para sa ating evening devotional. So ngayon po ay pag-aaralan muli natin ang ating pong regular na pinag-aaralang aklat, ang God's Amazing Grace. July 29, ang ating pong speaker ay si Sister Miles Flores. Pero bago yan, tayo po ay mag-aawitan ng ating opening song and opening prayer po ng ating pong Zoom attendees. Pangunahan po ni Sister Daniela. And after po niyan, tayo po ay makinig at ibabahagi sa ating ni Sister Miles ang ating pong devotional para sa gabing ito. And kung mayroon pong karagdagan ng ating pong mga kapatid sa Zoom or may comment sa ating Facebook Live, o kung meron po kayong mga nais idagdag, maaari po kayo magdagdag. And after po nun, closing song and closing prayer po ng ating speaker. Ito po ang pagkakasunod ng programa sa pong ito. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan na po yan ng opening prayer. Let's pray po. Ama namin na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa amin sa buong araw at muli po kami mag-aaral yung mga salita sa mga oras na ito. Nawa bigyan kami ng katalinuhan na amin po itong maisa buhay at maintindihan. At tulungan niyo po ang tagapagsalita na kanya po itong maibahagi ng tama at nayon sa inyong banal na kaloob. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, pakinggan na po natin ang ating pong tagapagsalita. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At pwede ko po bang, ayan. So bago po ako mag-start sa atin pong devotional po ngayong gabi, ay gusto ko lamang pong humingi ng paumanhin kasi ang na-prepare ko pong presentation ay
supposed to be intended for tomorrow evening. So, ang na-prepare ko po is pang July 30 na may title po na Ask for It. So, if Ate Jermaine would allow me po to record, magre-record na lang po ako ng pang July 29. So, muli magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, ngayong gabi ang atin pong pagninilay-nilay ay may pamagat po na Ask for It. So ito po ay matatagpuan sa God's Amazing Grace, July 30. So, pwede po bang pa-next po sa ano po? Sa July 30 po. Thank you po. So, Ask for It. So, isa po, ito ay simpleng pamagat, ngunit habang um, tinatalakay natin itong devotional na to, ay maunawaan natin na ang tinutukoy dito ay hindi ordinaryong bagay, hindi ito tungkol sa material blessings, at hindi rin ito tungkol sa success sa buhay natin or sa ating mga career. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay ang gift of the Holy Spirit. So, sa unang bahagi po, ang sabi po dyan, sa Luke 11 verse 13, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So sa talata pong ito, ipinapakita po sa atin ni Kristo ang isang simple logic na kung tayo ay imperfect at may kahinaan bilang tao, ay marunong pa rin tayong magbigay ng magandang bagay sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kapitbahay o kung sino pa man, how much more sa ating Ama na sa langit na siya po ay ganap at walang kapintasan sa pagbibigay ng Holy Spirit sa sinumang taos-pusong humingi nito sa Kanya. So, itong verse po na ito ay ay ang atin pong key text sa atin pong pag-aaral ng chapter po na ito ngayong gabi. So, hindi ito isang pag-asa lamang na baka bigyan tayo ng grasya ng Diyos, but it's a guarantee for us sinners saved by grace that when we seek and trust Him, it shall be given. So, next po, ang sabi po dyan, our Lord is rich in grace, mighty in power. He will abundantly bestow these gifts upon all who come to Him in faith. We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of the Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today. Moral darkness, like a funeral pall, covers the earth. All manner of false doctrines, heresies, and satanic deceptions are misleading the minds of men. Without the Spirit and the power of God, it will be in vain that we labor to present the truth. So, sinasabi po dito mga kapatid na ang ating Panginoon po, sabi po dyan, ay rich in grace and mighty in power. Ibig sabihin nun ay walang kakulangan sa Kanya. Minsan kasi iniisip natin na parang kailangan nating maging worthy muna bago tayo lumapit sa Diyos. Ano po? Minsan gano'n po ako na parang ang tawag dito, kailangan muna nating i-earn yung yung word na worthy bago tayo humingi sa Kanya. But the truth is, His grace is sufficient at ibubuhos na ito ng sagana sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Of course, kailangan with faith. At dito rin po papasok ang panawagan sa atin na manalangin tayo earnestly, gaya ng ginawa ng mga disciples noong Day of Pentecost. So tandaan natin, hindi
hindi lang sila basta-basta nanalangin noon. Sama-sama silang nagtipon in continuous prayer hanggang sa dumating ang descent of the Holy Spirit. Kaya kapag sinabi nating dapat tayong maging kasing taimtim nila, hindi ito hindi ito isang beses lang na prayer lang bago matulog. Ito'y tumutukoy sa isang preserving kind of prayer. Yung preserving kind of prayer na ito ay dapat maging heartfelt, in continuous prayer hanggang sa tunay nating maramdaman ang answer ng Panginoon. At dito rin papasok ang mas malalim na point, which is kung sila, yung mga tao dati, personal nilang nakasama at sila ay saksi mismo sa buhay ni Kristo, ay nanalangin pa rin ng ganitong outpouring ng blessing. How much more tayo? Isipin niyo mga kapatid, noong panahon nila, walang parang mga distractions na kinakaharap natin ngayon. Walang mga cellphone, walang social media, or wala ding mga non-stop na news na pumupuno sa isip natin ng kaba at takot. So sa kabila po ng simplicity ng buhay noon, kailangan pa rin nila ng spirit. So tayo po na nandito sa panahon ngayon na nalalamon sa noise ng mundo, mas kailangan pa natin na manalangin. At sa next na paragraph po, ang sabi, by the grace of Christ, the apostles were made what they were. It was sincere devotion and humble, earnest prayer that brought them into close communion with Him. They sat together with Him in heavenly places. They realized the greatness of their debt to Him. By earnest persevering prayer, they obtained the endowment of the Holy Spirit, and then they went forth, weighted with the burden of saving souls. Shall we be less earnest than were the apostles? So, tignan niyo po yung sinabi dyan. They sat together with Him in heavenly places. So, yun mga kapatid, ibig sabihin, sobrang lapit ng communion o pakikipag-usap nila kay Kristo na parang naramdaman na nila kung ano ang buhay sa presence ng Diyos kahit nandito pa sila sa lupa. At dahil doon, nakilala nila ang laki ng kanilang utang sa Panginoon. And that kind of humility, mga kapatid, ang nagtulak sa kanila na manalangin ng preserving, hindi yung one time lang, kundi patuloy hanggang sa tinanggap nila yung endowment of the Holy Spirit. At pagkatapos lang noon, saka sila humayo. Sabi doon, weighted, meaning may bigat sa dibdib nila, dala-dala ang burden ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Nang sabi rin po dito, hindi sila kumilos dahil obligated lang sila or dahil part lang ng trabaho nila yon. Bagkos naramdaman nila yung weight, yung yung urgency, kasi alam nilang may kapangyarihan na silang tinanggap mula sa Espiritu Santo. At dito din papasok ang tanong na dapat talaga nating i-reflect ng mabuti. Sabi dito, shall we be less earnest than were the apostles? So, kung sila na tao lang din tulad natin ay kailangan manalangin ng preserving bago tumanggap ng power, paano pa kaya tayo Marami sa atin ngayon mga kapatid, gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, pero kunti lang yung parang serious na nananalangin para dito. Yung iba gusto agad ng result, pero kulang yung kanilang
pagde-devotion o pananalangin ng palagi or pagiging serious sa kanilang hangarin. At ito yung challenge sa atin ngayong gabi na hindi lang tayo basta maniwala na nasasagutin ng Diyos lahat ng hinihiling natin, kundi talagang hangarin natin ito with the same earnestness na ipinakita ng mga apostol. And next po, sabi sa screen, since this is the means by which we are to receive power, why do we not hunger and thirst for the gift of the Spirit? Why do we not talk of it, pray for it, and preach concerning it? For daily baptism of Spirit, every worker should offer his petition to God. Companies of Christian workers would gather to ask for special help for heavenly wisdom, that they may know how to plan and execute wisely. So, tignan niyo po yung tatlong tanong dito. Why do we not hunger and thirst for it? Pangalawa po sa ating mga salita, not talk of it. And sa pangatlo po, sa atin pong prayer life, pray for it and preach concerning it. So, dito po is yon. So, sa una po na tanong, ito po yung sa loob ng ating puso. Do we really hunger for the Spirit? Pangalawa po sa ating pong mga salita, pinag-uusapan man natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama sa pang-araw-araw na buhay. At sa pangatlo po, sa ating pong prayer life, talaga bang dinadalangin ba natin ito ng specific o baka nasabi lang doon sa prayer? So, sinabi rin dito ang tungkol sa daily baptism of the Spirit na hindi ito one-time experience lang na kapag natanggap mo na ay yun na. Bagkos ito ay isang renewal. Dapat araw-araw, dapat kailangan nating humingi muli kasi araw-araw din tayong nasasalanta ng mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos. Kaya't ang bawat worker, sabi dito, dapat mag-alay ng kanyang petition sa Diyos na dapat ito ay maging personal, maging direkta, at maging consistent. At sinabi rin dito na dapat magtipon ang companies of Christian workers upang humingi ng special help para sa heavenly wisdom. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo dapat manalangin ng mag-isa sa ating mga sariling kwarto. Dapat din po tayo magtipon-tipon bilang isang community, bilang isang isang association, ganun po, para magkaroon tayo ng karunungan mula sa langit sa atin pong mga pagpaplano at paggawa. So, katulad din po sa atin, meron tayong prayer meeting online. Yon. So, isa rin po yung example. Kasi minsan po, kahit gaano man tayo ka-sincere individually na pagpe-pray, kailangan pa rin natin ng collective wisdom at collective prayer bilang isang buong association. Next po, sabi dito, day after day is passing into eternity, bringing us nearer to the close of probation. As never before, we must pray for the Holy Spirit to be more abundantly bestowed upon us, and we must look for its sanctifying influence to come upon the workers. Those who are under the influence of the Spirit of God will not be fanatical, but calm and steadfast, free from extravagance in thought, word, or deed. Amid the confusion of delusive doctrines, the Spirit of God will be a guide and a shield to those who have not resisted the evidence of truth, silencing every other voices but that which comes from Him who is the truth. So, ipinaliwanag dito sa atin na ang tunay na nature ng isang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ano dapat? Dapat merong dapat siya ay filled with the Spirit.
Kasi meron po yung iba mga kapatid na ang akala po nila sa salitang or sa phrase na being filled with the Spirit ay dapat maingay or parang dramatic or parang they are tawag dito, meron silang o parang na out of control sila ng extreme emotion or meron din nagkakaroon din sila ng loud expression. Minsan pati genuine self-control ay nawawala na. Pero ang sabi po dito sa paragraph na to, um, sinasabi dito na ang mga tao na truly under the influence of the Spirit will not be fanatical. Hindi sila magiging sobra-sobra or extreme. Sa halip sila ay magiging calm and steadfast. So, dapat maging mahinahon, maging matatag, hindi natitinag kahit anong amang pagsubok ang dumating. So, sabi pa dito, sila ay free from extravagance sa pag-iisip, sa pananalita, at sa gawa. So, ibig sabihin, walang exaggeration, walang unnecessary drama, walang pagpapakita ng sobrang emosyon. Kasi kung minsan, mas nakikita natin ang presence ng Diyos sa katahimikan at consistency ng isang tao kaysa kung gaano siya kalakas sumigaw or kung gaano siya kadramatic sa kanyang pananampalataya. At dito rin po papasok ang pinaka-comforting na bahagi para sa akin po mga kapatid, nang sabi dito, amid the confusion of delusive doctrines, deceptive teaching at kalituhan na kinaharap natin ngayon, ang Spirit of God ang magiging guide and shield natin. Isang guide na patuloy tayong dinedirekta po sa tamang landas at isang shield na nagpaprotekta sa atin laban sa mga deception ng kaaway na sumusubok pumasok sa ating isipan. So, ang sabi rin dito, kailangan nating maging receptive, hindi resistant sa katotohanang alam na nating tama, at kung tayo ay susunod, ang Spirit of God ang siyang magiging boses ng lahat. So, sa pagtatapos po ng atin pong pag-aaral sa chapter po na ito, ay simple lang po yung invitation para sa atin na ang sabi, ask for it. Hingin natin ng taimtim, hingin natin araw-araw, at gawin natin ito bilang isang community of believers. Sapagkat batay po sa atin pong natalakay, hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kanyang Holy Spirit, kundi higit pa rito. He is waiting and He is willing to give it kung tayo lamang ay hihingi ng buong puso. So, yun lamang po ang atin pong devotional po ngayong gabi. Thank you po. So, maraming salamat, Sister Miles, sa inyo pong panguna sa ating pong devotionals sa gabing ito. Napakaganda ng ating pag-aaral patungkol sa Holy Spirit. Kung ang ating mga apostol ng una ay humingi at sinasabi nga ng marami na nasa panahon sila ng kadiliman, mga apostol. Pero sa panahon nga na yon, kasama pa nila si Kristo na siyang nagiging liwanag sa marami. Sa panahon ito na ang salita ng Diyos ang liwanag, kinukurap na ng kaaway at gaya nga ng binanggit dito kanina, all manner of false doctrines, heresies, and satanic deception are misleading the minds of men. Napakarami na po ng pandaraya. No, hindi lang po sa liwanag na iniwan sa atin ng Diyos, kundi doon pa rin sa mga yung mga nagsasabing sila ay Christian truth believer. Marami pong mga false doctrines na kung saan ito rin ay nagiging issue sa panahon ito. Kaya ang sabi sa atin, kung sa panahon nga ng mga apostles, nanalangin sila ng taimtim, ginawa nila yung part nila para sa gift of the Holy Spirit, at sila nga ay nabuhusan sa panahon nila, at yung mga naging kaaway nila noon, yung mga kaaway ng Ebanghelyo, yung mga sumalungat sa Panginoon,
yung mga, actually yung mga sumigaw din ng crucify him, isa rin sila sa naliwanagan at nagpatotoo pagkatapos na sila ay mabuhusan ng banal na espiritu. Sa pangangaral ng mga apostoles, gaano na, gaano na lang sa panahon natin ngayon na napakadilim na ng mundo sa kakristyanuhan, more than 45,000 denomination, at yung iba pang mga religion na hindi naniniwala sa banal na kasulatan sa Biblia. Kailangan nating hingiin yung banal na espiritu kung tayo nga ng mga masasama na mga magulang ay kaya magbigay sa ating mga anak ng kanilang hinihingi, ano na lang kaya ang Diyos. Kaya nga naisulat yung parable ng masamang hukom. Di ba? Naalala natin, napakasama ng hukom na yon. Pero dahil paulit-ulit niyang binabalikan ng babaeng baong na 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 tinag yung kanyang pagiging masama. Kaya binigyan niya ng hustisya yung babaeng baon na yun. Kung yun nga na masamang hukom, ay tinulungan niya yung babaeng bao sa kanyang pangungulit. Yun na lang kaya sa ating mga Kristiyano. Gusto ng Diyos, kulitin natin ang Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang Holy Spirit para sa atin sa panahong ito. Dahil nga sa padilim na sanlibutan ito, ang sabi sa atin, if they needed it, mga apostol, at that time, we need it more today. Moral darkness ay nasa sanlibutan like a funeral pall, yung ibinabalot sa mga kabaong kapag mga kulay itim yun, kapag ililibing ba yung ibinabalot doon. Ito yung kadiliman na bumabalot sa mundo natin ngayon. Nagre-represent sa ganun. Kaya nga, napakarami na ngayong paniniwala. Yung iba hindi naniniwala sa Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Pinapaniwalaan nila siya yung ama. At pinapaniwalaan din ng iba sa kabaliktaran na hindi siya nasaan yung Diyos. Pero malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan na anak siya ng Diyos. At nasa anyong Diyos nga siya. At kung wala nga siya, wala yung mga nilalang. Dahil sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. So marami po yung mga false doctrines, mga satanic deception sa panahong ito. Kaya hingin natin ang hingin yung gift of the Spirit. Ito po yung magpapalakas sa atin, magpapatibay ng ating pananampalataya at magbibigay ng init upang tayo ay mangaral ng mangaral at magbibigay tayo ng patotoo sa ating buhay sa mga nasa paligid natin. Kaya sabi sa atin, ask for it. Ask and ang sabi sa sa Isaiah 55, sabi doon sabi doon sa atin, sabi doon sa talata na siya'y tawagin habang malapit pa at tayo ay kanyang pagbubuksan. Since this is, sabi dito sa sa karugtong, since this is the means by which we are to receive power, why do we not hunger and thirst for the gift of the Spirit? Why do we not talk of it, pray for it, and preach concerning it? For the daily baptism of the Spirit, every worker should offer his petition to God. Companies of Christian workers should gather to ask for special help for heavenly wisdom, that they may know how to plan and execute wisely. Hindi lang po palagi, kasi isa rin ito sa di ba? Kapag vegetarian ka, sinabi ng ating prophetess na yung judgment mo, yung isipan mo ay malinaw. Pero kailangan pa rin natin ng panalangin palagi. Kailangan natin ng daily baptism. Hindi natin pwedeng sabihin na 10 taon na akong nabautismuhan ni brother, sa 20 years na akong naging 70 Adventist. Ang sabi sa atin, daily baptism of the Spirit. Every worker should offer his petition to God araw-araw. Kaya nga, maraming natitisod na nabautismuhan ng matagal na panahon, nag-backslide. Ito po yung isa sa mga dapat nating abutin at maging inspirasyon sila sa atin. Kaya ng mga apostoles, nung maraming nag-backslide sa kanilang pagtatapat at paghingi ng Holy Spirit, na yung Pentecost, bumalik yung mga na-backslide na yun. Ganun din sa panahon natin na to.
magiging inspirasyon natin na pabalikin sila. Kaya hingin natin ng hingin yung gift of the Spirit para sila po ay makapanumbalik. At ang sabi pa sa atin sa last paragraph, those who are under the influence of the Spirit of God will not be fanatical, no? Hindi fanatic, or yung ang fanatic, yung fanatiko, yung parang sobra-sobra ka na. But calm and steadfast, free from extravagance and thought, word, or deed. Amid the confusion of delusive doctrines, the Spirit of God will be guide and shield to those who have not resisted the evidence of truth, silencing every other voice but that which comes from Him who is truth. So ito po, no? Yung pagiging balanse. Pinapakita sa atin yung kahalagahan ng pagiging balanse. No? Hindi lang sa ating mga sinasabi, sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Hindi tayo magiging ermitanyo sa bukid. Hindi rin tayo mangangaral na hindi na tayo kailangang yung sobrang alam natin yun, yung katulad na sinasabi ng iba, bawal na yung, may narinig ako pero kung narinig niya, kasi sinasabi, may narinig ako na bawal na gumamit ng kutsyon kapag mag-country living tayo, hindi na tayo kailangang magbili sa baba ng mga yung sa commercial na napapanood natin. So may mga ganun. Hindi naman sa hindi naman ito pagbabalanse. Kasi meron din tayong mga kapatid at meron tayong mga bagong kasama na hindi pa nila makagat yung ganoong mga natin, mga nais na ipatupad. Baka yun pa yung maging dahilan para ma-backslide sila. Kaya yung balance napakahalaga para sa atin. So ibinibigay at pinapaalam sa atin ng Panginoon yung paghingi natin ng Holy Spirit sa Panginoon Diyos upang atin pong matutunan na maipangaral ang kanyang salita at sa paghihintay natin sa Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu para maipangaral ang napapanahong mensahe. Ito po yung ating pong pag-aaral. Sino po ang mayroong mga karagdagan pa sa ating mga kasama sa Zoom? Mayroon pa po ba tayong karagdagan? Kung wala na po, so, naging malinaw naman po siguro na bibinahagi sa atin ni Mr. Miles ang ating pag-aaral na hingin natin sa Panginoon yung gift of the Spirit. So, mayroon pa po ba? Kung wala na pong karagdagan ng ating pong mga kasama sa Zoom, tayo po ay dadako na sa ating pong closing song and closing prayer po ng ating pong speaker.
Let us pray. Dakila at mapagpalang Diyos namin Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa araw po na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Sa pagkakataon po na inyo pong ibinigay upang kami po ay magkatipon-tipon po dito po sa Zoom upang pag-aralan po ang inyo pong mga salita. At maraming salamat din po Ama sa buong araw po na inyo po kaming ginabayan sa aming pag-aaral, sa amin pong sa lahat po ng aming ginawa. At Ama, salamat po sa knowledge and wisdom na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. At nawa po ay ibuhos niyo po sa amin, Ama, ang parehong kapangyarihan po na ibinigay niyo po sa mga apostol nung sila'y taimtim at matyagang nananalangin. At turuan niyo rin po kami na manalangin ng hindi sumusuko hanggang talagang maramdaman na po namin ang iyong sagot. At Ama, bigyan niyo rin po kami ng pananabik na hanapin ka po araw-araw, hindi lang Ama kapag may problema, kundi sa bawat araw po ng aming pong buhay. Maraming salamat Ama sa mga blessings na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Patawad po Ama kung saan niyo po kami nagkasala at nagkulang. Ito lamang po ang aming salamat sa dalangin sa mahal na Jesus. Amen. Ayun, marami pong salamat sa ating lahat. So, muli po iniimbitahan natin ang ating pong mga Facebook viewer po sa morning devotional alas 5 ng umaga at sa hapon naman po sa parehong oras alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa evening devotional. Sana po ay marami tayong natutunan at pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pong buhay.